You're watching Agribusiness, ang agri-show na siksik sa impormasyon at kaalaman para sa ating mga magsasaka at mga negosyanteng bumubuhay sa iba't ibang industriya ng Pilipinas. On today's episode, tunghayan ang umuusbong na mushroom production in the Philippines. Alamin kung paano ito makakatulong sa ating mga magsasaka sa pamamagitan ng proyekto ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Pagkatapos, sundan ang mga tamang paraan sa pagtatanim nito. This portion is brought to you by PhilRice. Learn the facts about mushroom cultivation and the business opportunities that could come from it. Let us know the current status of mushroom production in the Philippines. Mushroom farming is a sprouting industry that has a lot of potential. Ang mga gamit pa lamang sa pagtatanim ay maaari nang makita sa loob ng bahay. Unang-una, ang pag-produce ng mushroom requires yung mga rice straws, okay? And apparently sa ating mga rice farmers, meron na silang ganong klaseng resources. Kasi instead na itatapon na natin yung rice straw, gagamitin na lang natin yun to produce mushroom. Ang maganda sa mushroom ay marami ang pwede nating gawin ito. Like sa ating pagluluto, sa ating mga ulam, kung titingnan natin, ito ay isang main ingredient, no? Aside from yung mga ating mga gulay, kung mapapansin natin, ito ay nagiging favorite na ingredient sa ating mga putahe, sa ating mga niluluto. So, makikita mo talaga na mataas ang magiging demand nito sa merkado. But aside from the raw mushrooms that can be sold and served as your business, the products used for planting are another business opportunity for the farmers. Yung sa mushroom, aside from yung ibibenta natin ay yung mismong pwedeng kainin, ang pwede din tayong magbenta ng yung materials. Kung sino man yung interesadong mag-produce din ng other mushroom, so we can produce yung materials na pwede na lang gagamitin to mass-produce mushroom. The Philippine Rice Research Institute has added mushroom as one component of their integrated rice-based agri-biosystem program. Gusto naming maging milyonaryo kayo. So kami sa PhilRice, ang goal namin ay we are working with the farmers naman is how to make our farmers more productive. After mag-harvest ng rice ang mga farmers, hinahayaan na lang nila sa bukid yung mga uhay na yan, mga rice straws na yan. So sa halip na masayang yung mga yan, ay pwede pang gamitin o mapagkikitaan ng ating mga farmers to produce something just like mushroom. Isa ang mushroom production sa ipinakikilala sa mga rice farmers upang maging karagdagang kita bukod sa negosyong pagsasaka. Hindi enough na iisa lang ang gagawin ng mga farmers. So dapat diversified ito, integrated. So yan po yung goal ng aming kampanya, yung gusto namin milyonaryo kayo. Ang concept is we want to introduce more enterprises sa ating mga farmers. And hopefully, ang next step namin is to help the farmers market yung produce nila na mushroom. This portion was brought to you by PhilRice. This portion is brought to you by Excellence Poultry and Livestock Specialist. Tatak Excellence. Talagang magaling! So ngayon po, dito tayo sa Assisi Vet Clinic at ngayon po meron po tayong isang pasyente dito which is si Handsome na isang pitbull. And based po doon sa record po niya, first, wala pa po siyang history ng deworming. So itong mga gantong aso po, isa talaga sinasubject po natin for deworming. So para ma-clear out yung mga internal parasites na meron po siya, patulad po ng tapeworm, yung mga roundworms, pati po yung heartworm. Yung mga bulating ito, especially yung roundworms and tapeworms, ito yung mga kumakain ng mga sustansya. So ito yung mga nagiging kaagaw ng mga aso natin doon sa mga sustansya na doon sa dog food. Yung heartworm naman, ito yung medyo mahirap na pag nagkaroon yung aso natin kasi ito mga ito yung nagbablock sa mga ugat. So pag naging adulto sila, binablock nila yung mga ugat ng mga aso natin which is pwede po mag-cause ng heart attack. So si Hansa po, isa na sa 3.9 kilos or approximately 4 kilograms. So pwede po siya nating bigyan ng half tablet. So kuha po tayo ng Prasilex, inducing po yung
tablet cutter po natin, ikakat po natin yung Prasilex into half. Kasi po yung dosage po ng Prasilex natin is yung 1 tablet po is good for 10 kilograms. So pag-a-administer po ng dewormer natin na Prasilex, so and then mas madali po kung meron po tayo na pill gun. So ipasok lang po natin yung dewormer dito. Hawakan po natin ayos yung aso, hawakan natin dito sa kanyang jaw para ma-open po, and then so kailangan mabilisan lang para may iwasan din na ma-stress yung dog. Maraming dewormer na kayang puksain yung roundworms and tapeworms. Pero yung Prasilex na po, na pwede rin po niya patayin yung mga heartworms at may iwasan po yung mga heartworm. So ito yung advantage. At the same time, ito pong Prasilex po natin is meron po siyang immunostimulatory effect. So pinapaganda po itong immune system ng mga aso natin para mas maging matibay po sila or may protection sila against sa mga sakit. This portion was brought to you by Excellence Poultry and Livestock Specialist. Tatak Excellence. Talagang magaling!